Sa kanila ng lahat, nananatili ng masaya. Ngiti sa iyong mukha, buhay ko'y kumpleto na. Kahit sino pa man, ang kwento mo'y mahalaga. Hatid namin ang isaya, saan mang dako ka ba? Magkasama sa isang pamilya, libre na ang aming pagsulikan. Umiyak, tumawa at manampalataya hanggang sa napunta, tuloy-tuloy ang saya. Pare-pare, kuya't ate, ilabas ang bigas mo. Ang kwento mo, ang kwento ko, i-ibigan. Magbigay ng pag-asa sa lahat, tulad sa nisaya, dahil pinitin na. Good evening. Welcome. This is your show. This is your life. AGT, Anything Goes Topic, Season 6. Episode 78. And today is October 2, 20... October 1! October 1, 2022. Sorry. A Bible Tuesday. Happy October. Opening! Nagbabalik! Ang pagbabalik! Yes. Babalik! Ay, Tata Bert. Good evening po sa inyo, sa ating mga viewers. Sa inyo, good evening, Tata Bert. Good evening. Good evening. Ayan. Wow, early bird. Ang dami. Ate Gina, Ate Irene, Miss Linda. Good evening po sa inyo. Ayan. October na. Oktoberfest. Halloween. Ano pa? Birthday ni Ate Linda tsaka ni Ate Ross. This month. Ni Attorney. Birthday mating ni Attorney. Uy, happy birthday. Ah, Yeah. Attorney Sumiya ka. Happy birthday. Pagpalanggap kayo. Marami magse-celebrate ng karawan ngayon. Buwan na ito na October. Ano na sabihin mo naman, November. Ang usapan pa lang, October 1. Binira mo, October 2. Yan si Tata Bert, di ba? Natural. Yes. Hindi namin yan, Tata Bert. October 2, sabi mo, Tata Bert. Baka, Happy birthday pala kay ano, ngayon, si Mama Pioni. From Happy birthday! Quezon. Happy birthday po. So, ano pa? Sino pa ba may birthday ngayon? Wala, no? Wala. Two ngayon sa'yo eh. Two ngayon. Pero umpisa ngayon ng pagsasubmit ng COC ng mga kakandidato sa darating na election. Ano ba yung COC? A Certificate of Candidacy. yan. Tama na. Maraming nagtatanong, tatakbo ba ako? Hanggang Biyernes naman yan eh. Malaman. May pa-bitin pa talaga si Senyo. Ano yun? You never know. Marami pang pwede mangyari sa ilang araw. Ayan. Sige po, Tata Bert. Ano po? Patawa. Ay, hindi, medyo Hindi nakakatawa. nakatulan na yung 10 miyembro ng Aegis, Judas Aegis ba yun? Yung miyembro ng mga fraternity na from UST ata yung namatay yung isang inihasing nila. Anong hatol? 30 years, I think 30 years. So, sira na yung kinabukasan nila. Mga miyembro ng fraternity. 7 years na yung kaso na yun ngayon na nagbukas. So, babawas yun, 7 years. So, kung nakulong sila, 27 na lang. Sa Thailand, no, 25 yung namatay sa field trip ng bus. No? Kaya, medyo, payo ko po, no? Medyo, mga mag-field trip, no? Medyo, tignan-tignan nyo din po yung ano, yung saan mag-field trip, anong bus ang gagamitin, yan. Kasi medyo nasunog yung bus eh. Tapos hindi nakalabas yung mga bata. Double deck kasi.
konti lang yung nakalabas eh. 25 yung ano, double deck yung bus. So, pumutok yung gulong, sumabog. Tapos, sobrang ano. Yung typhoon na si Julian, supposedly palabas na ng Philippine territory, eh mukhang may nakalimutan. Oh. Bumalik. May balak atang bumalik. Ah. May ino-obserbahan na yun na Masasabi sa'yo. Binanggit sa list Kailangan sinabi sa'yo. Kakausap na ni Tata Bert yung bagyo eh, no? Kaya, bumalik. Ang lakas pa naman itong bagyo na ito. Umabot ito ng signal number 4. Opo. Sa At norte. pinakita rin kanina yung nangyayari sa Batanes, talagang sinira yung mga yero at yung mga bahay na itinayo na made of wood ay giba talaga. So, congratulations rin sa Barangay Nebra. Nanalo sila. So, medyo comeback na naman. Talagang never say die eh. Tata Bert? Doon sa mga party list na pala na nakarehistro na sa COMELEC, 42 dito ang na-delist na. Ako bang matanggal yung aking ano? Ay, oo nga. Party list ko. Babae nito Yun, yun. babae ko. Para sa mga single mother, sa mga single, Opo. sa mga double. Hello po kay Ate Marmina Espedilla, Lolo Arthur, Lolo Judy, Miss Cynthia de Jesus Alcantara, Ate Tess, kumla. And Miss Namimiss daw ni Ate Tess mag-file. Ate Tess, relax ka lang dyan. May ilang araw pa. Meron pa hanggang Friday. Susurpresahin kita. Papangamot mo. Wait lang kayo dyan. Meron ka po. Kailan ba birthday mo? Ay, may pa. Next year pa. Sila Linda may birthday. Oo, Sila sila Linda. Linda. Oktoberfest. Yes. Oktoberfest. Ano ba? Peste o pes? Yes. Yes. Ayan. Sana po pinanood niyo yung aming Friday episode, no? Dami nagre-request. Oh, part 3. Part 3 na agad. Pero kasi binibit na, ganun kalawak, senyor, yung Bakit nagtamba pa ako? Pagod kami kahapon eh. Ay, oo, yung nilakad namin sa hapon. Kasi nirepair namin yung ginawa ng isang psychic. We will not names na lang, no? Basta bakla po siya. Naningil ng 300,000 nung hindi magbibigay. Ito yung pinakamalungkot eh. Naniningil uli ng another 300,000 para gawain whatever yung kakulangan sa pag ginawa niya. No? So, mangyayari 600,000. Eh, nung ayaw na magbigay ng tao, nananakot na. May mangyayari daw masama pag hindi nagbayad. Ano ba yun? Walang ganyanan kasi napakasama nun. Alam niyo ang karma niyo, di ba? Saka laking problema na nga nung ginawa niya na gano'n na yun eh. Tapos, Kaya parang takutin mo yung isang tao nang i-threat mo na gano'n. Threat yun eh. Yun, nagmumukhang extortion na yun. Medyo foul yun. Foul na foul yun. Yun. 300,000 tapos another 300,000. Yun yung kwento. yun nga. Huwag kayong magalala, maraming mga baklang baklang psychic eh. Kaya hindi kayo pinatutungkulan ko. Ngayon, kung gusto nyo kayo, di kayo. Diba? Medyo napalaban tayo kahapon yun dahil bali 5 lugar ang pinuntahan na hopefully na tulungan naman malinisan yung Ang pasensya na, establishment. medyo kaibigan lang natin yung iba, kaya Okay lang naman. pero nakita mo naman, mag-aayos ng mata. Hopefully, umasa sila sa pag-opera ng mata, libre. Oh. Opera yung mata ng tigsa. Okay. Cross your finger, kaya sana mapili. Kasi, ikaw na-operahan ka ng libre, di ba? Si Luming. Sino yung hindi na-operahan dahil ang taas ng BP? Yung mother ni... Ni attorney. Oo, dahil yun, taas ng BP. Namatay na nga lang ng hindi, kasi ang taas ng BP. So, kaya kahit i-repair natin kung hindi uubra, hindi i-opera.
Ganun lang yan. Hello po, Miss Denden Atenara, Tita Helen Tolentino, and Miss Maria Cagara. Good evening po. Sayang nga eh. May mga, anong tawag tayo? May mga pwedeng mga potensyal na operahan eh, hindi ma-operahan kasi for so many reasons. Kandidato pa naman sana yun. First candidate. Mahal kaya, no? Mahal kaya. Oo. Halos 200,000 na ngayon operasyon ng mata. Pero libre. Dahil sa pakikipagkaibigan natin yan. Yan yung ano, yan yung makikita mo eh, no? So, walang, hindi ganun ka, hindi tayo naniningil, pero in return, ano yung pwede namin itulong? Yan ganun, di ba? It's more than, no? Talagang walang, pero hindi naman tayo. Hindi ako, kasi malinaw naman mata ko. Ibang tao, pero still, we are the way. Di ba? Expressway. Hopefully makuha sila. Yes, let's pray for them. Okay, so ano pa? May proyekto nga pala tayo sila na binabanggit ka. December? Oo. Oo, yung proyekto natin. Medyo pagawa tayo ng ano, ng comfort room. Yes. Siyahan natin dito sa center. Okay Pagawa po. tayo. Eh, papalitan tayo ng mga bawal na. Basta unahin natin yung bawal. First release. Susunod, kung kaya yung tiles, yung tiles. Kung kaya gibain lahat, gibain natin. Overall. Depende nga eh, kung magkano yung Malikong. malikog. Pondo. Among Us. Yan. Ganyan. Okay? Ano yun sir, pag upo man, automatic may maghuhugas na sir. Pwede, kung abot yung pera, Yun! kung may lalabas na kamay. Kung abot yung pera. Kung hindi naman, pat-pat na lang tsaka dahon. At least, support local. To stay humble. Ay, ako. Yan. So, ano pa ba? So, ano yan, umpisa na natin, no? Ayan. Kumbaga yung pang-Christmas natin, pang-atin lahat. Yan. Yes, lahat. Kasi lahat naman siya. Oo. Maraming pasyente nagtutungo sa center at maika nga magbe-benefit din naman doon sa proyekto na yun. Okay po. Akala ko marami pa siya tutungog sa Parang mag-CR. Parang mag-CR lang. Yes. Ayan. Ayun po. Ano po ba? Ang nga ba? Nakita mo? Sabi na ito talaga mahaba siya. Ano ko? Ganun lang. Hanggang sa... Nakabot na Ano lang. yun? Iwan ko lang kasi. Ah? Ano yan? Ayan, ayan. Mais ka niya. Hirap na hirap eh. no? Tayo hirap na sa calculus. Promise ikaw, hindi mo abot yun. Ayan, take mo din. Ayan. Straight up lang. Ay. Excuse. Hello po, Miss Luisa Fugata. Ayan. Kuya Alex. Wow, Ay. Alex. Hello. Alex. Uy. It's Torres. Sorry. Yes, ang page in your? Hindi ka help me, please pray for Tita Emily Rodriguez Madalas sa banyo. Yan, sinasabi ko eh. And anyway, let's just pray na maging okay siya. Okay? So, ano pa ba? Yung presence ba ni Tita Hermie bukas? O papaano yun? Medyo issue. Pero maglalabas tayo ng nubina. Nagpaalam naman tayo just in case. So, ano pa ba? So, sa mga nag-file na ng candidacy, good luck po sa inyo. Yes. Political tayo ngayon, meaning wala tayong kakampihan. Ngayon, kung tatakbo po tayo, depende. Walaan nyo na lang. Baka ba? Malay mo, di ba? Kung may mag-offer sa atin bago mag-biyernes. Nawa ang motibo ninyo sa pagtakbo sa eleksyon na ito ay para talaga sa ikabubuti ng inyong constituent sa mga tao. Yes.
Medyo- hindi kayo nakapag-isip na style. medyo traffic sobra dahil sa mga pagpapile kasi may mga motorcade yan. Yung iba, yes. Ngayon nga, alam ko merong, daw hindi pa kampanyahan, merong parang yugyugan, no? Yun ang tawag nila, concert. Yun na rin yun. Kasi ang kailangan lang, wala lang vote eh. So hanggang walang vote, hanggang hindi sasabihin na iboto. Sa highway lang, makikita mo na yung mga mukha ng mga Yes. Kandidato. mga kandidato. Kinasusuklaman si Carlos Yulo. Chloe. Alam niyo po, huwag po kayo kailangan sumasawsaw kayo. Para lang may manood sa inyo dahil pag-uusapan niyo yung mga sikat, no? Kung yung kanilang pinagdadaanan, hayaan niyo na sila magdaan doon. Hindi naman kayo kapamilya. Yun na yung ano. Ngayon, si Carlos Yulo, kung nangihinayang kayo sa pera niya, pera mo ba yun? Hindi mo naman pera yun. Pinagpagura niya yun. Ang dapat natin, maging masaya tayo, congratulate natin na meron tayong isang atleta na nag-uwi ng 2 ginto. Yes. Bakit? Ano ba? Hindi naman siya napunta sa sports dahil sa magaling siyang anak eh. Hindi. Napunta siya sa sports dahil magaling siyang atleta. Yun lang. To be a role model, hindi na kailangan yun. Ang pinag-uusapan, magaling siyang atleta. Tapos. Lahat, pinakikialaman yun eh. Diba? Pag-girlfriend niya, relasyon niya. Kalokohan po yun. Kalokohan yun. Ang sa totoo lang, ginagawa niya para pagkaperahan. Para magkapera kayo. Wala, nananaginip si ano. Tagal magising. Nananaginip. Binabangungot. Managinipan niya ng tao siya. Pwede ba ito? Ang mga aso din na heart attack. So, tingin mo ba, senior, yung society nagiging worse? Kasi di ba yung mga ganyan yung pinoproblema yung problema ng iba? Hindi kasi, ang main purpose kasi, sumasakay sila sa bad way ko ng tawag doon. Sumasakay sila sa mga istorya ng mga sikat na tao para panoorin din sila. They will make a comment para panoorin sila. So the main reason, kaya sila nagko-comment, para magkapera sila. And it's very, very wrong. Kasi ang tao ngayon, pag magkapera lang, kahit anong gagawin mo. So, it's very wrong, no? Mauubos yung pera nyo. Kung di man maubos, hindi nyo rin madadala. Ang ano dyan, nakatulong ba kayo? Kasi sabi nga sandali lang tayo sa mundong ibabaw, magpakasaya na kayo, gumawa na kayo ng mabuti, yung mamahalin kayo. Then, akala mo dahil, halimbawa, ako si Anthony Vivero, ikaw si, kung sabihin na natin kilala kang tao, influencer ka nang sasabihin mo, hindi ka para magbigay ng isang komento na kala mo alam na alam mo. Di ba? Hindi mo naman alam ang istorya eh. Di ba? Hindi mo alam ang buong istorya. Tapos, kung susumahin natin, si Carlos Yulo po ay pumailang lang ang kasikatan dahil magaling na atleta. Yun lang. Anong pakialam nyo na sa kanyang girlfriend? Anong pakialam nyo sa kanyang buhay? Anong pakialam nyo? Di ba? Ngayon, pati yung kita niya, pinakikialaman. Anong pakialam nyo? Kahit sunugin niya yung dahil hindi niya mag-uubos yun dahil libre siya lahat. Libre bahay, libre kotse, libre gasol, libre restaurant, libre lahat. Paano niya ubusin yun? Mga pakialamera para kumita. Kalukuhan yan. This is what society have made, no? After yung technology niyan. So, pawasak. Pero kung I'm using the technology, parating ang tama, Pero konti ang viewers natin. Pero gano'n lang naman talaga yan. Gano'n lang naman. Si Cristo nga Di ba Cristo na yun? 13 lang yung kasama niya. Di ba? Kasama si Mary Magdalene. Di ba? So, ayun. Gano'n lang talaga Gano'n lang talaga. Malay mo pagdating ng panahon, re-review din nila yung ating mga palabas. Di ba? Hopefully, hindi matanggal. Sige, anong punta nun? Ngayon, Bible.
Tuesday kasi. Friday, iba-iba yun. Yeah. Anything goes, di ba? Pero minsan pag nagsasawa tayo, Tuesday, iba rin eh, di ba? Opo. Bawa, nabago tayo. Kantahan Sa Friday, kantahan yata with Angel Montes eh. Wala. Angel Montes. Ay, mga bagong tugtog alam nyo. Yun na naman, pakakantay na naman tayo. Sa inyo, kaya mo na. Ate Bert, pag-aaralan niyo. Okay naman daw sa Tita Hermie. Wala naman daw lagi. Salamat. Thank you, Lord. Hindi na nagpa-check up ulit. Alam nyo, minsan yung mga doktor, magkapera lang sa'yo eh. No? Ewan ko. So, hindi sure pero I doubt. Baka biglang dumating ang bukas. Ingat kasi. Oh, sige, ano pa? Kayo dalawa uli kumanta. Ha? Sure, Senyor. O, ako kakanta. Hindi po kami kakanta. Hindi. Ano pa ako ng mixin? Ano ba mixin? Yung huli. Ayun mali, ayun mali. Correct. Ayun mali. Parang saktong, ano na, pa-closing na. Ayun mali. Sige, kantaan na tayo. Sabi mo na. Bakit pala kinakanta yung awit Bible? Ako sa awit. Parang tayo lang ang abnormal. No? Tayo lang talaga kumakanta ng awit. Pero bakit nga ba? Bakit? Ay, Well, yung libro pong ito ng Psalm o Salmo or awit, ang iba ng ginagawa ng iba nito ay binabasa. Na para bang nagbabasa lang sila ng istorya. Pero may mga nakasaad po dito dapat na salmo ito, awit ito, dapat talaga paawit o pakanta. Yung gagawaing, ano ba yun? Ang gagawaing pagbasa natin ang kanta, o pagpapahayag natin. Hindi pagbasa, kinakanta nga. Yun nga. O, Sa pagpahayag natin ng mga nakasulat dito sa libro ng awit ito. Ganun po yun. So, ang kakatayin niya. yes. Sige. Okay. Ikaw po yung answer. Ako kasi yung title po ng chapter sa iyo din po talaga. Ayan po. Pagbasa mula sa libro ng mga awit, chapter 71. Panalangin ng isang matanda na. Matanda na talaga. Gusto niya siya Ikaw yan, bagay sa'yo yan, ha? Manalangin ng isang matanda na. Sige, tira. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Wag mo akong pabayaan, mapahiya at malupig. Tulungan mo ako sapagkat ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Ikaw nawa ang muo ko, aking ligtas na kanlungan. Matatag na kublihan ko't matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa grupo ng mababagsik, wag mo akong pabayaan.
hayag taglay mong karangalan. Ngayong ako'y matanda na wag mo akong pabayaan. Katawan ko'y mahina na, kaya ako'y huwag iiwan. Ang lahat ng kaaway ko, nais ako ay patayin. Ang palaging balak nila ko ang kalabanin. Ang kanilang sinasabi, ako raw ay iniwanan. Iniwanan na ako ng Diyos, kaya nila sinusundan. Ako raw ay mabibihat dahil wala nang sanggalang. Panginoon at ating Diyos, wag mo akong lalayuan. Lumapit ka sa piling ko, ako ngayon ay tulungan. Nawa silang nagkahagad na ako ay salakayin. Lahat sila ay mawasak at mabigo ang layunin. Maginyaong mga taong tanging nais ako'y saktan. Mapahamak sa ng lahat, mag-ani ng kahiyan. Ako naman samantala ay patuloy na aasa. Patuloy na magpupuri, pupurihin ka tuwi na. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Paghabang kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Hindi ko man malalaman kung paano ito'y gawin. Pagkat ikaw, Panginoong Yahweh, malakas at makatwiran. Ihahayag ko sa madlag, katangiang iyo lamang. Mula pa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon'y hinahayag ang gawa mong kabutihan. Matanda na't puti na ang aking buhok. Huwag akong iiwanan, ang samo ko sa iyo, O Diyos. Hayaan mong ihayag ko ang lakas mong tinataglay. Samahan sa bawat lahing sa daigdig ay lilitaw. Dakila ka, Panginoon, matuwid ka hanggang langit. Dakila ang ginawa mo at wala kang makaparis. Kahit na nga dinanas ko ang hirap at madlang sakit, subalit ang aking lakas ay muli mong ibinalik. Upang ako'y di tuluyang sa libingan ay mabulit, tutulungan mo po ako. At karangal ay dadagdagan, ako'y muli mong aliwin. Iahon sa kahirapan, tutugtugin ko ang alpat, pupurihin kitang tunay. Pupurihin kita, O Diyos, dahil sa iyong katapatan. Mga himno ng papuri sa alpat ko'y tutugtugin. Iuukol ko ang
na Diyos ng Israel, habang ako'y tumutugtog, ay sisigaw na may dala, masigla kong aawitin, ako'y iyong iniligtas, maghapon kong isasaysay, o Diyos, ang iyong katarungan, yamang lahat na nagtangka, sa lingkod mo ay nasaktan, lahat sila ay nabigot, humantong sa kahihiyan. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panalangin ng isang matanda. Umayos ka. Binasa ko yung sa minuto. Ay, Ay, nakabasa lang ako rito. Tapos, matanda na. Alam mo, minsan, yan yung kinakaayawan sa akin dahil matanda na daw. Direk, tawa ng tawa. Tinuturo ko si Direk, nasa likod ng camera. Tawa ng tawa. Sabi rin na nanay yung matanda na daw. Ano yung ulo na? Gano'n ba ako matanda? Pogi-pogi pa na. Diba? Wala kayo, basta... Basta-basta. Okay. Ito yung seryoso tayo. Ito yung paliwanag po. No? Alam niyo yung kaibahan, no? Kaibahan ng... Ako kasi masasabi ko, tanging Diyos na nakasama ko. Kasi mula pagkabata, no? Iba yung mula pagkabata, no? Tinuruan, inalagaan. Yung alam mo yung Diyos yung nakaagapay sa'yo, nakasama mo. So, yun. Kaya yun yung pinaka, no? Na ngayon matanda na siya, puti na buhok ko, yan, katulad ako. Alam ko hindi ako iiwan ng Diyos kasi never naman niya ako iniwan. I know I have also my share of misdeeds, yung mga maling desisyon, o pilyo ba, pilyong desisyon, pero never niya ako iniwanan. No? Yes, I have also yung test of faith nga na tinatawag natin tungkol sa kaperahan. Nauubos yan, pero hindi naman nawawalan. Magkaiba yung nauubos sa nawawalan. Nauubos, meaning, naubos na, wala na eh. Pero, pag may babayaran na, darating. So, yun, hindi nawawalan. So, yun yun. At marami tayo natutulungan. Yan yung marami nagtataka eh. No? Akala nila, sobrang yaman tayo. Akala naman nila, makit lang tayo. Yun. So, yun yun. Tapos, yun yung mga plus factor, no? Kasi nga wala akong nanay. So, yun yun. May nanay ko ako, pinanganak po ako. Kaya lang, iniwan nga kami, 3 years old. Fact naman yun, hindi naman kalokohan yung istorya. So, malaki na po ako nagpakita. So, hindi ko na naramdaman yung years na kailangan ko siyang makilala. Hindi. Bagkus, ang nakilala ko, yung Diyos. Siya yung nakasama ko. Kaya, yun. Kaya ako, wala akong reklamo sa buhay. Kasi, bata pa ako, nasanay na ako na hindi magreklamo. Kasi nung nagre-reklamo ako sa lola ko, nagsusumbong ako, ang lola ko, tapang yan eh. Nakikipag-away na yun sa mga anak niya, yung mga tsahin ko. Eh, para hindi na mapaaway yung lola ko, hindi na lang ako nagsusumbong, hindi na lang ako nagre-reklamo. That's why, kinasanayan ko na hindi magreklamo. I never complain, no? To God, even to man, hindi ako nagko-complain. Tahimik lang ako. And yun. So, yun. Advantage yun. For looking the truth, no? Finding the truth. Looking and finding the truth, malaking bagay yung wala. Kasi, talagang Diyos yung sinandigan to. Unlike siguro kayo, diba? May mga magulang kayo, meron kayong nalalapitan yan, o kung sino man yung tumulong sa inyo. Ako hindi. Kahit nag-asawa ko ng 15 ako, pinalayas ako eh. So, pinalayas ako talagang sariling kaya, sariling sikap, kapalaran ko. And that is very good sa akin. Kapalaran is very good sa akin. Naging maganda buhay ko. No? Hanggang ngayon, naging maganda buhay ko. And I know God is behind all of this. Yan yung malaking kaibahan. Unlike, may maraming nakikita ko, di ba, maraming tumutulong sa kanila, nakasandal sila sa ano. Hindi ako naiingit for them. Masaya ako for them na meron sila nalalapitan. Pero I take advantage ko being with God. Kasi
Kasi wala akong malapitan talaga eh. As in, wala akong malapitan kundi panalangin. And sa maniwala rin sa hindi, lahat ng panalangin ko sinasagot. Yan yung isang problema. Kasi lahat ng nilapitan natin, sabihin na natin magulang natin, by this time ako ulila na ako, patay na both yung parents ko. Wala kang malalapitan ng parents. Which hindi naman ako lumapit ng ever since. Kaya hindi ganun kalaki yung effect sa akin. Kasi talagang it's the other way around. Ako yung nilalapitan ng parents ko kasi mabait na ang Diyos sa akin eh. Maaga nga akong pinayaman, maaga ng pinaganda buhay ko. Kaya ako yung tumutulong sa parents ko. No? Patunay nga, di ba si attorney? Grade 4 pa lang, napaaral ko na. Actually, tinutulungan ko naman papa ko kahit nung buhay pa siya sa sa kapatid ko. Nung namatay na yung papa ko, ako na talaga lahat. So, I never complain. Pero yun, mag-graduate siya ng high school, tatanong ako anong kurso gusto niya. Kung hindi ako yung kaisipan ko, hindi pinaaral ng abogasya yun, di ba? Kumuha ka nga kahit anong kurso, vocational na lang. Kasi, di ba? Hindi, sabi ko kumuha ka ng kurso na yung mabigatin. Lahat naman lahat ng paaral ko, kahit hindi ko anak, hindi ko mag-anak, pinakukuha ko ng kurso mabibigat, doktor, architect, engineer, di ba? Law, pinapakuha ko. Kung kaya na utak nyo, subukan nyo. Sabi ko kayo, kung tayo ng problema sa gastos, kung kaya nyo, kung gusto nyo, mga takot eh. Ganyan. Si attorney, ang tanong lang sa akin anong gusto mo? HRM. Sabi ko, gago ka. Pinakpo ko nga yung ulo eh. Gusto mo mag-waiter? Dapat di na kita pinagtapos ng high school. Anong kukunin ko? Yung may title, kasi junior nga siya. Sabi nga anong title? Yung Engineer Bibero. Dr. Bibero. Yung mga gano'n. Sabi, Attorney Bibero. Alimbawa walang mat doon. Okay yan si attorney sa mat eh. Kaya nag-abogado. Hindi yung abogado, di ba? So, hindi ko alam, after this moment, talagang Diyos lahat yun nilalapitan ko. Alam niyo naman, di ba? Halos kakatapos lang natin sa isang malaking problema. Especially ako personal, pero yung Diyos ang sinasandigan ko, di ba? Suko nga ako, di ba? Basta magdadasal lang ako, and I think God is very good sa akin. Kasi, though we are preparing for the wars, pero nagdadasal ako, and God is very good, kasi nga, parang everything went smooth, no? Yan yun. Hindi man tayo tatakbo sa responsibilidad natin, di ba? Whatever yung na-desisyon na natin, desisyon na yun, forever yung lifetime. At ako, nagbabago ko ng buhay ng tao. Ba't dami ko nga bagong ampun ngayon na gusto ko, susumaryosin. Parang makakalbo ko, parang hindi ko kaya eh. Pero, hindi, kaya ko to. With your help, people, makakaya natin yun. Hindi ko naman kakayanin mag-isa yan. Pero, I know, Diyos pa rin yung nasa likod nito. Kasi, hindi naman yung Diyos ang magbabagsak sa akin ng pera, yung magbibigay sa akin ng tulong. Kundi, magsisend siya ng tao, just like nung panahon ni David, magsisend siya ng tao na magagaling to help him, lalo na matanda na siya. Katulad ko din, God will instruct people to help me sa mga gagawin natin. Di ba? Kaya nga, yan yung awit ng matanda. Awit yan, panalangin yan, true awit. See, 72 na kayo. Chapter 72. Panalangin para sa hari. Katha ni Solomon. Turuan mo o ang hari, humatol ng makatwiran sa taglay mong katarungan. O Diyos, siya'y bahagi na ng matuwid
at managana at magharian katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap. Mga nangangailangan, pag-ukulan ng paglingap, at ang nang-aapi ay lupigin at ibagsak. Nawa sila ay maglingkod, silang lahat mong hinirang, hanggat araw sumisikat, hanggat buhay sumisilang. Ang hari sana'y matulad sa ulan na kaparangan bumubuhos dumidilig sa lahat ng nabubuhay, at ang buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan. Maghari sa bansa niya, umunlad kailan pa man. Nawa kanyang kaharian ay lubusan ng lumawak mula sa ilog Euphrates. Sa daigdig ay kakalat, sa harap niya ay susuko. Mga taong na sa ilang isusubsob nga sa lupa. Lahat ng kanyang kaaway, mga haring nasa kulong at naroon sa Espanya, maghahandog upang parangalan siya. Pati mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding ibibigay sa kanya. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansa'y magpupuri. Kanyang inililigtas ang mga dukhang tumatawa, lalo na ang nalimutan, mga taong may hirap sa ganitong mga tao. Siya'y lukhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Inaagaw niya sila sa kamay ng mararahas. Sa kanya ang buhay nila'y mahalagang hindi hamak. Pagpalain nitong hari siya, nawa ay mabuhay at magbuhat sa Arabiya'y magtamo ng gintong yaman. Sa tuwing na siya nawa'y dalangin,
parangan, nawang kanyang pangalan ay huwag nang malimutan, manatiling bantog hanggat sumisikat itong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa at sa Diyos silang lahat dumalangin. Harinawa pagpalain kami lahat. Si Yahweh, Diyos ng Israel, purihin ng taong madla ang kahangahang bagay. Tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen, Amen. Ito ang wakas ng madalangin ni David na anak ni Jesse. Ito ang wakas ng madalangin. Ito po ang salita ng Diyos. Okay, salamat sa Diyos. Ito yung panalangin sa hari, no, Kathani Solomon. Yan yung sinasabi. Pero kung titignan nyo sa last verse, yan, debatable yan. Sa last verse, ikaw ang wakas ng dalangin ni David. So, kung sinasabing anak ni Jesse, si David, itong wakas ng dalangin, so sino may gawa? Si Solomon ba? O si David? So, yan yun. So, marami nagsasabi, gawa ni Solomon. Marami nagsasabi, gawa si David ang sumulat kasi nga ito yung huling panalangin ni ito ang wakas ng mga dalangin ni David na anak. Amen, amen. So, when a prayer is ended, we say amen, amen. So, ito yung wakas ng dalangin ni David na anak ni Jesse. So, I would suggest, I would believe, no, nagawa ito ni David at hindi ni Solomon. Ginawa ito ni David para kay Solomon na maghahari, no? Kasi, ang prayer dito is summarizing to yung magandang pag-judge, no? Maging magaling siyang judge. So, paghatol, no? Magkaroon siya ng matalino, no? Kaya, even kay David pa lang, hinihingi na niya ng panalangin niya sa Diyos. So, maging, kasi ang mabuting leader talaga, magaling humatol, eh. Yung hatol na hindi naghahatol ng kaparusahan, kundi ibig sabihin, magaling magpayo, di ba? Yung totoo magpayo, di ba? Actually, ako may question. Merong kino-question nga sa akin. Eh. Bakit yung tinutulungan ko ito yung pinaka-ano. May tinutulungan akong, sabihin na natin kasi sinasabi niya mentally impaired siya, yung may sakit siya. Sabihin na natin bipolar, no? Which I don't believe kasi napakagaling niya. So, meron siya attitude problem. For me, attitude problem, sinasabihan ko yun. And, yun, nagkaroon siya ng problema sa office kasi nga, nakakuha siya ng person privilege because of sakit. Because of sa sakit. So, nagagalit yung mga kasamahan niya. So, nag-report siya. So, sinasabi niya, hindi naman siya nag-report, pero I do believe nag-report siya. O, ito ngayon. Ito kasi ang question sa akin. Bakit all of a sudden pinutol ko yung ugnayan, no? Pinutol ko kasi, I already give my advice na wag. But, nagpulso siya na magreklamo. Pag natanggal yung mga trabador, dahil sa pambubuli lang, it is sobra ba o hindi? Sa pambubuli lang sa'yo na wala ng trabaho. Kasi yung mawawala ng trabaho, halimbawa ikaw mawala ng trabaho, breadwinner ka.
o kaya meron kang binibiling gamot dahil sa sweldo mo. Pag namatay yun. So, yung karma, yung effect ng karma, kaya sinasabi, binuli naman nila ako. Yes, binuli ka, walang problema doon. Given yun eh. Pero ang tanong, ikaw ang tanong ko eh. Yung after effect, hindi ba sobra yung judgment ko? Hindi naman nyo malalaman eh. Tinanggalan mo ng trabaho, pero yung tinanggalan mo ng trabaho, bibili ng gamot. Namatay na yung hindi nabila ng gamot. May pinag-aaral, hindi na nag-aaral yung pinag-aaral. So, burden mo lahat yun, karma mo yun. Binuli ka lang, dapat nakipagbulihan ka na lang. Nakuha niyo yun. So, ba't ako matras? It is because ayoko madawit na sa karma na yan. Kasi somehow, pag nag-continue pa ako, nadadawit ako sa karma. Yan yung mga judgment na tama. Bahala na kayo. Basta wala ako dyan. Just like yung mga pinapayuhan natin na hindi nakinig. Bahala kayo. Karma niyo yan eh. Hindi kayo nakinig eh. Karma niyo yan. Kasi, dapat ganun eh. Dapat ganun. So, they may learn. Kasi, alam niyo po, nagtataka kayo eh. Ninakaw ko lang 100 eh. Eh, bakit ang bigat ng karma ko? Ninakaw mo lang 100, pero ibibili niya ng gamot yun eh. Dapat na hindi siya nakabili ng gamot, namatay. Sagot mo yun. Kasalanan mo yung kamatayan na yun. Eh, paano yun nagtatrabaho? Alam niyo ako, I will be 60 next year. Ito yung tayo. Ito yung gagawin ko. Ako planado na yung gagawin ko eh. Yung mga discount, kukunin ko yan. Perks and privilege ang senior, kukunin ko yan. Kasi binabayaran naman ng gobyerno yun eh. Babayaran ng gobyerno yun through mga taxes. Tax rebate tawag doon. Pero yung pipila para sa senior citizen, hindi ko aagawin yun. Pipila ako sa normal. Kasi I feel, at saka nasa isip ko, malakas ako. Just the same pag nakapagpatapos ako ng mga nag-aaral. Hindi ko sinasabihan gumanti sila sa akin, paaralin niyo yung mga hindi nag-aaral. Kayo naman ang magpaaral. Nasa ganun dumadami. Huwag niyo ako balikan. Miski mga anak ko eh. Mas mayaman ako sa inyo. Dinideclare ko yun. At hanggang ngayon, mas mayaman nga ako sa kanila kasi dineclare ko yun. Kasi pag nakagraduate yung panganay mo, o anak, ikaw na bahala sa mga kapatid ko. Biglang, kasi dineclare mo na ikaw na bahala. Parang nag-retire ka na. Parang umatras ka na. Kaya ako, kahit mag-senior citizen ako, I will not get perks and privilege out from being a senior kung malakas naman ako. Kasi kaya yung binibigay sa mga senior, dahil mahihina sila, then let them. Malakas ako eh. Eh, Diyos ko, konti lang sakit mo, meron ka ng med certificate. Nakita mo si Mix, pipilay-pilay pa. Pero, hindi na siya nagpa-park sa disabled. Nung nakasaklay siya, nagpa-park siya kasi nakasaklay siya eh. Ganun yung mga tamang gagawain. Kahit nahirapan pa siya, pipilay-pilay siya, pag ibigay niya na yung space mo sa talagang mas grabe. Kasi, bakit ka man nakuha ka ng med-cert? Alam natin, gusto mo makuha yung best slot, yung time. Kasi, ano yan eh, yung 3 shifting yan eh. So, yung pinakamagandang shifting na oras ang gusto mo makuha. Kaya nagre-reklamo yung mga kasama. So, valid reason. Kaya binuli. So, ako po kasi leader ako eh. That is one, parang hari. Dapat you know how. So, people may learn. Wala na. Pinutol ko na yung ugnayan. Bahala ka. Gusto mong kausapin, wala tayong ugnayan. Hanggang hindi nakatapos yung issue mong yan, karmahin ka dyan o hindi ka karmahin, bahala ka. Pero I'll tell you, the karma is not talagang nandun lang sa o natanggal lang, o nasuspindi lang. Yung masuspindi lang, mabigat yun eh. Yung magka-record lang, di strike 1 ka na lang, di ba? Malaking bagay. Binuli ka lang, di mo kapagbulihan ka, binatukan ka, di batukan mo rin. Tama ba? Ibalik naman yung reason eh. Kasi may nagko-question sa akin, bakit ko ng araw pinutuloy ko na yan? Eh, ayaw masama sa karma. Para kanya lang yung karma, kanya-kanya buong-buo. And she will suffer. Universal law yan eh. Hindi ko sinasabi na gagabaan siya. Pero, you do not know kung gaano yung extent ng karmang tatama sa'yo.
Akala mo lang kasi yung mga masasamang tao, sabihin na natin, kung gusto mong yun ang tawag, yung mga salbahe, yung mga naughty, yung mga pilyo, yung mga bully, diretso, may nagmamahal din yan. Meron din responsibilidad at obligasyon yan. Tingnan mo sa atin, si attorney, napaka-bully. Yan niya nilalabas yung kanyang pagkikisira ulo dahil sa kanyang stress sa trabaho. O, di ba? O, nakakita nga ng isang abogado, kapitbahay ko daw eh. Pasyente ko daw eh. Buti buhay ka pa. Tapos magagaw yung leg. Huwag ka na pumunta sa kuya ko, ako na lang. Susukin natin na stapler. Tingnan mo kung gano'ng magago talaga si attorney. Kapwa niya ang abogado. Susukin niya daw na stapler. Pero pumunta doon bukas. Punta rin dito sa Sabado. Siya na lang daw ang gagamot. Kapatid ko naman yung magagamot eh. Yan, tanggalin. Tusukin natin na stapler yan. Gago talaga si attorney. So, kung nagbubuli ka, no, tingnan mo, nagbubuli si attorney. Sinasagot ko lang eh. Diba? Sinasabi ako ng gaga. Mga ganon. Hindi mo reklamo. Diba? You enjoy life. Kasi mabigat ang karma. Mabigat. Napakabigat ng karma. Okay? Sige. May tanong? Wala tanong. Ate Gina, ayun, kakalungkot. Yun po ba yung tinatawag na feeling privilege na dapat hindi ma-feel? Oo, yun yung mga perks and privilege na sinasabi. Ganito yan. Paliwanag ko maigi. As a senior citizen, okay, 60 senior na. 90 senior citizen na. Okay. Kung pipila ka, may pila yung mga senior citizen, may 91, 60 ka. Ako, kaka-60 lang ako, halimbawa. Malakas pa ako, ba't ako makikipag-inggawan sa mga mahihina? Eh, kaya mo naman dito sa normal. Dito ako sa normal. Eh, pag ganun yung mindset mo, normal ka sa mahabang panahon. Hindi ka manghihina. Pero dahil babayaran ng gobyerno yung libreng sine, manonood ako sine. Ang problema ko nila yung amoy. Kasi kumbaga, nung araw, pakuruban ng amoy na maamoy mo sa sinehan, ang maamoy mo na ngayon, kapin ko. Pag maling araw yung panood mo, tapos nangamoy kapin ko, punta yung araw ngayon. Ay, pang senior pa lang ngayon, senior day pa lang ngayon, kaya amoy kapin ko. Ganyan. So yung kukunin ko yun. Kasi, ano yan eh, tax rebate yan eh. Binabayaran ng gobyerno, yung gagamitin mo. Ay, pribilehiyo mo yun eh. So walang problema doon. Yung, kung gamot, halimbawa, whatever yung bibili mo sa Mercury, yung ba sa hypermart may discount yun, grocery. Ba't tinatanong nila, discount po? Ano ba akong senior? Tinatanong ako nun eh. Baka yung pwede. Hindi, maski nung mula pa ako. Meron yung grocery na yan. Pero kailangan ata dala mo yung card mo eh. Hindi, pero meron. Meron. Kasi tinatanong nga eh. So whatever it is, kukunin ko yun. Pero yung mga ibang pribilehiyo, dahil mahina, kailangan unahin, hindi ko kukunin yan. Hindi ko kukunin yan. Pipila pa rin ako sa normal. Kasi pili ko, normal ako. Kasi yun, para yun doon sa mga hindi na malalakas. Parang ganun din. Mas mayaman ako sa inyo. Ba't niyo ako babalikan? Kaya nga nag-aantay ako, regaluhan nila ako na matindi-tindi. Wala eh. Minsan, iimbitahan ako para kumain. Ako pa rin magbabayad. Sarap pagpapatuan. Iimbitahan din ako. Di ba? Father's Day, iniimbitahan ako. Tuwa ako. Tapos pagdating ng bill, Dad. Sabi ko, ayos. Sa Father's Day daw kasi. Di naman daw Sunday eh. Day of the Sun. Yan. Father's Day. Kaya si Father daw magbabayad. Father's Day. Yan yun. Sino nang kakanta? Si Tata Bird. Nag-aayos pa ng baterya. Ewan ko. What you believe is what you become. Kung nag-feel nyo, mahina na kayo, manghihina kayo. Pero ako, malakas ako. Bahala kayo. At saka yung may karma, bahala ka sa karma mo.
tigilan mo ako. Ayaw mo makinig eh. Makikipagtalo ka. Alam mo yung lumulusot eh. Tanungin mo lang ng yes or no, hindi makasagot. Puro paliwanag. Parang Senado. Parang Kongreso. Ano to? Ang daming paliwanag. Tatanungin mo lang eh. Ito nga lang yung tanong ko eh. Gagaling ka ba? Pag napatanggal mo sila, pag nagreklamo ka, pag ano, magagaling ka ba? Yun lang naman tanong ko eh. So, answerable by yes or no? Di ba? Mapipil okay yan. Hindi pa rin yan sinagot. Ang tanong ko lang kung gagaling ka ba? Alam mo naman, ino-overextend mo yung sakit mo eh. Alam mo naman natin yan, naglulokon lang tayo, ayaw mo lang aminin eh. Kaya darating ang araw talaga magkakasakit ka, hindi ka nagagaling. Hindi ako nag-curse pero it is because you're abusing. Kasi dapat ang tao hindi na-abuse yung mga yan eh. Talagang gagamitin mo lang talaga kung talagang kailangan. O, tingnan mo, yun lang binubuli siya, karma na yan eh. Karma na yun eh. Ayaw niyong tanggapin, bahala ka. Sige. Matalino eh. Chapter 73. Ang katarungan ng Diyos. Awit ni Asa. Kay buti ng Diyos sa taong matuwid, sa lahat ng taong ang puso'y malinis. Ngunit ang sarili halos bumagsak, sa paghakbang ko'y muntik nang madulas. Sa taong mayabang ako'y naiinggit nga, at sa biglang yaman ng mga masama. Ni hindi nagdanas ng anumang hirap, sila'y masisiglat, katawan nila'y malakas. Di tulad ng ibang naghirap ng labis, di nila dinanas ang buhay na gipit. Ang pagmamalaki ay kinukwintas, at ang dinaramit nila'y pangdarahas. Ang tibok ng puso'y pawang kasamaan, at masasama rin ang nasa isipan. Mga ibang tao'y pinagtatawanan, ang yayabang nila ang layon sa buhay, ang pang-aapi sa kapwa nila lang. Diyos mang nasa langit ay tinutungayaw, labis kong mag-utos sa mga nilalang. Kaya sumusunod pati lingkod ng Diyos, anumang sabihin, paniwalang lubos. Ang sabi ang Diyos, walang nalalaman, walang malayaong kataas-taasan. Ang mga masamay, ito ang kagaya, di na kinukulang, ay naghahanap pa. Samantalang ako, malinis ang palad, hindi nagkakasalat, lubos na nag-ingat, at ang aking natamoy, kabigo ang lahat. Diyos, pinagtiis mo ako ng hirap, sa tuwing umagay
kusang gawad. Kung ang mga ito'y aking sasabihin sa mga lingkod mo, ako'y magtataksil, kaya't sinikap kong ito'y saliksikin. Mahirap-hirap man ito'y unawain. Gayon man sa templo'y doon ko natuklas na ang masasama ay mapapahamak. Dinala mo sila sa dakong madulas upang malubog na kanilang pagbagsak. Walang abog-abog, sila ay nawasak. Kakilakilabot, yaong naging wakas. Parang panaginip nang ako'y magising. Pati anyo nila'y nalimutan na rin. Nang ang aking isip hindi mapalagay, at ang damdamin ko'y labis na nasaktan, di ko maunawa. Para akong tanga sa iyong harap ay hayop ang kagaya. Gayon pa may sinasamahan mo ako sa aking paglakad, ay inaakay mo ang mga payo mo'y umakay sa akin. Marangal na ako'y iyong tatanggapin. Sino pa sa langit kundi ikaw lamang ang maging sa lupa'y aking kailangan. Puso ko't kaluluwa kung nanghihina man, ang Diyos ang lakas kung tanging kailangan. Yaong hihiwalay sa iyo'y mamamatay, at ang nagtataksil wawasakin tunay. Ngunit sa sarili tanging hangarin ko, sa pilang ng Diyos manatili ako. Sa piling ng Panginoong Yahweh ako'y mapanatag, ang kanyang ginawa'y aking ihahayag. Salamat ng Diyos. Salamat sa Diyos. So, awit ni Asaf. So, ayan yun. Yung mga sinasabi na saan yung prayer, no? Na dapat gawain, no? Na sa mga templo, sa mga lugar, yan yung mga dapat gawain. Refuge, yung tatakbo ka, no? Kaya andun ko kanina si Attorney, good evening, Attorney Police, no? Sabi nga, meron daw siyang dinadasalan nung dito na parang nasa langit siya. Yun yung prayer room. Sabi, andyan pa rin. Yan. Yan. So, si Asa pala ay isang leader din, o worship leader ng propeta, no? Yan. Alam niya, no? Kasi he almost lost yung faith na sa Diyos. Dahil bitter siya, tsaka naiingkit, no? Yan. Yan yung istorya niyan. Yan yung sinasabi ko nga, yung bitterness, yung galit, no? Actually, yung binuli nga kanina, hindi binatukan siya, patawarin mo. Actually, yun yung advice ko. Kaya lang, siyempre sinasabi ko,
Kung gusto mo talaga ng gantihan, di ba tuwa mo rin? Patanggal sa trabaho, di ba? Kasi natin yung trabaho naman yan eh. Valid naman yung complaint eh. So, ayun yung akin, no? Well, anyway, yan, katulad ni ASAP, no? Yan, envy, yan, bitterness, marami siyang pain, no? Alam niyo, pag yung nalulukuban kayo ng mga emosyon, hindi nakakapag-decide ng tama. Yan. Kaya nga sabi ko nga, huwag mag-decide hanggang mataas yung emosyon. Kalma-kalma lang kayo. Relax muna kayo, yan kayo na malalim. Paglipasin niyo isang buong araw, 2 araw, 3 araw, para makapag-isip. No? Kung ang pag-iligan, diba, ay magiging maganda. No? Kasi, minsan meron ka mababasa, diba? Gamitin mo yung pang-aaway sa'yo, yung pang-mamaliit sa'yo, yung magkaano. Gamitin mo yun para mag-inspirasyon. Good yun. Pero para pagdating ng araw, ibalik mo sa kanila yung mali. Yun yung mali. Kasi, yung nangyari at naging successful ka, that is enough. Enough na yun, di ba? Kasi sila, naiwan sila. Enough na yun. Pero para you wish para bumalik sa kanila, mali yun. Mali yun. Yan si ASAP, no? Anong tawag dito? Yan yung sinasabi niya. Kaya siya yung pinaka-director ng music na yan. Iba yan. Hindi na si David yan, si ASAP. Yan yun. So, ano pa? Ano pa tanong nyo? Comment po ni Kuya Joseph. Kahit na senior sa darating na birthday niya, di pa po halata. Parang 50 lang daw. Next, take it. Ano na yung ano? Parang may gusto ka na naman Parang ang mga datingan sa'yo Yes. From Miss Jos Del Mundo, ano pong lugar ang magandang dasalan? Kung susundin natin ang Biblia, no, you close the door, no, and talk to your Father, no, who is in heaven, para marinig ka, no, be alone, no. So, ang pinakamaganda po talagang po ng dasalan, yung nga po sinasabi is, yung, solitude, yung nag-iisa ka. Yun talaga yun. Kaya prayer room natin dito, kung maaari, di ba, isa ka, konti lang kayo, magkakalayo, di ba. Kaya hindi natin i-invite ang lahat, lalo na ayaw magilamos, ayaw magugas ng wala kayo, ayaw niya, di ba? So, yun. Yun yung pinakamaganda. So, if there is a place in your house na, kaya maganda magdasal ng 3 a.m. Kahit maliit yung bahay mo, kahit marami kayo, tulog sila lahat. So, it's just like talking to God alone. Okay? From Ate Gina. Di ba ngayon year ay karma year? Hindi ko lang alam. Invento lang nila kasi karma is bound to happen to people na may pagbabayaran at the best, yung time mismo is talagang the best time, best, no? Kasi worst yun pag bumalik yung karma Pero good karma pag good, no? So the best time or the worst time ng buhay mo para maramdaman mo yung sakit. Ito yun. Pag ikaw nahulog ka lang mula sa 2nd floor, hindi masyado masakit. Pero pag nahulog ka sa 20th floor, deads ka nun, sigurado yun. So, that's why, yung ibang tao, tinatanong nila, kailan makakarma yan? Pinapakit pa yan, relax. Pinapakit pa yan sa tugatog ng pinakamataas para pag nalaglag, patay sigurado. Yung, sabi nga ba't mo pipigilin yung nagkakamali? Ayaw mo magkamali na magkamali. Di ba? Para mas mabigat yung problema niya. Kaya mo magkamali. That's why nga, friend mo yung kaibigan mo, pinipigil mo para hindi magkamali. Matigas ang ulo Kung ayaw mo makinig, bahala ka. Basta labas ako dyan. Ayaw makinig, bahala ka. Okay? Wala nang tanong? Wala na po. 74 pa rin. Chapter 74. Panalangin upang iligtas ang buong bansa. Isang maskil ni Asaph. Panginoon, bakit kami itinakwil habang buhay? Bakit ka ba nagagalit sa tupa ng
ay kanilang sinigaan, inapastangan, ila't pinasa ang templo sa kanilang pagpasya ng ganito. Hindi na natin sila titigilan hanggang di pa na tatalo. Kaya sa buong lupain ang tagpuan ng bayan mo para ikaw ay sambahin. Wala kaming pangitain ni propetang naglilingkod. Ang ganitong kalagaya'y hindi namin maunawaan. Hindi namin nalalaman kung kailan matatapos, hanggang kailan aming Diyos magtatawa ang kaaway. Ang paghamak nila sa'yo, ito ba ay walang hanggan? Huwag mo nang pipigilan, gamitin mo ang iyong bisig, kanang kamay mo'y ikilos mo, kaaway mo ay iligpit. Simula pa nung ikaw ang aming hari, O Diyos sa daigdig, marami kang iniligtas. Sa lakas na iyong taglay, hinati mo ang dagat, ang mga nabuhala ay inutas. Ikaw na rin ang tumurog sa kanila at ginawa mong pagkain ng mga nililikhang mga batis, mga bukal. Ikaw rin ang nagpadaloy. Ginawa mong tuyong lupa ang maraming ilog doon. Nilikha mong yaong araw, nilikha mo pati ang gabi. Ang hangganan ng daigdig ay ikaw rin ang lagay, ikaw ang lumikha ng taglamig at tag-araw. Ngunit iyong ginutain na tatawa ang mga kaaway, yaong mga masa sa may dumulusta. Sa iyong ngalan huwag mo sanang tutulutan na ang iyong mga lingkod ay maiwan. Kaaway na ang kamay walang taros, sa kanilang pagdurusay, gunitain silang lubos, yaong tipan
sanang itutulot ang api, mapahiyabayaan mo ang ngalan mo'y purihin ng dukhat, abang kami iyong ipaglaban ang aming Diyos. Pagmasdan mo yaong hangal na maghapong nagtatawa, ang hangarin ng kaaway wag mong limutin, ang sigaw ng kaaway mo'y patuloy at walang itigil. Pumisalita ng Diyos. Sana nabitin ako sila. Sorry. Sa una, okay. Hanggang uli, pumapangit. Nabitin. Hindi ko alam paano ko nang yung ending. I-out mo na. Oh. Ay, yung 75. pa. 75 nga, i-out mo na. Okay po. Bluetooth. Yeah. Para explain kung Sige po. Okay na po sila. Ang ganda ng punta ni Anje. Sabi Ate Gina, ano nangyari, Ate? Hindi ko po alam. Pray niyo na lang po. Chapter 75. Diyos ang siyang huhusga. Isang awit na kanta ni Asaph upang awitin ng punong mga awit. Okay. Sana po hindi ako magkamali tulad ni Anje.
Nahawa na. Okay. Nahawa na mo. Okay, yung 74 tsaka 75, no? Actually, ano na yan, yung exile, no? Yung 74, prelude na yan sa exile, no? Yung Babylonian exile, no? Yung nasakop na yung Israel, naging alipin na sila. May mga tanong eh. Bakit na Diyos tahimik during the 70 years na yun? Ito po yung sasabihin ko po. Actually, parang bukas ko to eh. Lecture eh. Pero bigay ko na sa inyo ngayon. Alam niyo po, ba't tahimik ang Diyos? Kasi po, yun po yung panahon ng pagsusulit, examination. During that time, lahat po tayo nag-aaral. Tayong mga nag-aaral. Pero pa hindi nag-aaral, parang lahat naman nag-aaral. May tanong po ako. Di po ba may teacher tayo? Yung teacher po natin, walang ginawa yan kundi magsalita during the time ng ordinary class day. Pero during examination, the teacher remained silent. The teacher will not talk. The teacher will remain silent. Titingnan ng lahat kung ano natutunan sa araw-araw na ginawa niyang pagtuturo. But the teacher will remain silent until you pass your paper. Finish or not finish. Lahat po tayo, during the time nang hipiling natin wala ang Diyos, it is our examination moment. Sinasabi ko po ito para madali ninyo maintindihan. Kasi di ba natutulog ba ang Diyos? Nasaan ba ang Diyos? Bakit niya ako pinabayaan? Teacher siya, nanahimik yan dahil examination mo. Whether you will pass your examination, pass your paper, finish or not finish. Your time on earth has ended. Come to me. Finish or not finish. Napakaiksi ng buhay ng tao. Inuubos natin ito sa walang kakwenta-kwentang bagay. Napakaiksi ng mundo. Inuubos natin ito sa away. Ba't ayaw niyo magsaya? Binray ka ng girlfriend mo, ng boyfriend mo, okay lang yun. There's so many fishes in the ocean. Napakarami ang isda, kahit sa palengke. The opportunity never ends. It only ends to those who believe that there's no more future ahead of them. Lahat po tayo dadaan sa examination day where the teacher, where God will be in total silence. That will be the time that ikaw, kaharap mo ang Diyos, tinitignan niya, how will you fare? Mangungodi ko ka ba? Lahat naman tayo naman sa examination eh. Nag-estudyante tayo. Meron ba teacher na madaldal during examination? This is what 74 and 75 is all about. God is so silent in the Babylonian captivity of the Israel. At 70 years yun. Hindi 70 minutes. Years. Nananahimik ang Diyos. Tingnan natin how you will fare. Nananalo kayo, iligan ko kayo ng ano, but you have a bad king. This is after Solomon. Sige, uli kayo ng Babylonian eh. You'll be Babylonian exile. The Jews will be exiled. And God was in total silence. Because God is watching
pag sinusubok tayo ng tadhana, how you will fare. Test of faith. Alam niyo po, whatever yung pinagdadaanan niyo ngayon, at feeling niyo there is no God, you're wrong. This is now the time that you are confronted by God Himself, one-on-one. He is watching you, how you will fare. Tinitignan kayo ng Diyos kung paano nyo re-resolvahin ang examination nyo. Mandadaya ba kayo? Mangungodi ko ba kayo? Mangungopya kayo? Kaya mali yung natutulog ba ang Diyos? Nasaan ang Diyos? Mali yung question na yan. Wala pa po ako nakitang teacher na during examination ay madaldal. Bar exam, wala yan. Tahimik lahat yan. Board exam, tahimik lahat yan. Monthly exam, tahimik lahat yan. Final exam, tahimik lahat yan. Quiz, tahimik lahat yan. All kind of examination, the teacher will remain silent. And God remains silent during the time na sinusubok tayo. He will not talk. You will not feel His presence. But He is present. God is present in your life. Nakatutok siya sa iyo. Tinitignan niya how you will fare. Gusto mo ba magpakamatay? Dahil you fail. Dahil you break up. Alam niya yon. And every time you want to kill yourself, napapailing yon. Nakikita niya kasi parang ka mangungodi ko eh. Gusto mong tapusin yung buhay mo para lumundag ka. Do you want to kill yourself? Para mandaya ka, para maka-exempt ka sa exam? No! Pag bumagsak ka sa exam mo, you kill yourself, grade 1 ka, pagbalik mo, mag-enroll ka ulit, grade 1 ka pa rin. You cannot be grade 2. Grade 1 ka pa rin. Kukunin mo pa rin yung same exam mo. Then you kill yourself. Then kukunin mo pa rin yung same exam mo. Grade 1 ka pa rin. You cannot move on. Ano dapat gawin? Makinig. Galingan. I-perfect niyo yung exam. Nung nag-aaral po ako, perfect ko po exam, ako po unang natatapos. I always come prepared sa examination. Tuntua yung teacher, i-checkan yung papel ko, ako taga-check. Tama yung teacher. Ako po ay hindi eksperto sa maraming bagay. Pero I will explain clearly at madaling intindihin. Tell me kung mali po ang aking pagkaintindihan. Ako po si Anthony Vivero, magandang gabi po sa inyo. Diyan din na po. So, tatabert po ito. And by the way, bukas nga po pala, Wednesday. At may gamutan po. At para doon sa mga maagang pupunta sa center, 8 o'clock po yung Novena. So, puli sa pangunguna ni Tita Henry Rodriguez. And just in case wala, papalabas tayo ng, Yes. ng ano tawag doon? Yung mga pre-tape na. Kaya muli po, God bless po sa ating lahat. Sana po may natutunan tayo. Yung teacher niyo po, nandiyan sa harapan niyo. Malaki. God bless. Happy birthday sa mga birthday.